Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Lunes, Public Employment Services Office ang Iloilo kag Iloilo City ginaberipika na kung may mga Ilonggo OFW nga nabiktima sa mabaskong nga linog sa Myanmar kag Thailand. Masobra na 1,700 ang napatay sa magnitude 7.7 nga linog sa Myanmar kag Thailand. Pila ka mga Ilonggo OFWs ginpakigbahin ang ila inagyan sa nagluntad ang mabaskog nga linog. Iloilo City Mayor Jed Treñas ginpabati-batihan siya na Mayor Jed Mabilog sa kick-off rally sa iya grupo. Mabilog ng pagwa sang sabat sa pahayag ni Treñas. 58 anyos nga babayi patay 7 ka upod sinipilason matapos nahulog sa pilas ang ila salakyan sa Don Salvador, Benedicto. Lechonan sang manok sa Mandurriao kag baligyan sang turon sa Haro ginbiktima sa mga kawatan. Mga insidente na huli ka. Kag Muslim community sa Iloilo kag Bacolod City ginsaulog ang Idil Fitir sa simple apang masadya nga pamaagi. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental, Ilonggo OFW ginpakigbahin ang makakulugmat nga inagyan sa 7.7 magnitude nga linog sa Myanmar kag Thailand. Peso Iloilo kag Iloilo City magabulig kung may mga Ilonggo OFW nga nabiktima sang linog. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Naglabot na sa masobra 1,700 katao ang napatay bangod sa magnitude 7.7 nga linog nga nagluntad sa Myanmar kag Thailand sang damlaglang. Madamo pa ang nagapabilin nga missing. Isa sa naka-eksperyensya sang linog ang Ilonggo nga si Rio. Tumando kini sang Zaraga Iloilo apang nagatrabaho bilang manunudlo sa Bangkok, Thailand. Yara kuno ini sa faculty room sang nagtayog. Apisa na kahibalo sang dapat buhaton, nagbatsyag sa gihapon ini sang kakulba. Then suddenly nabatsagan mo ng linog, ara kami sa third floor sang building, and then ang mga classes ongoing ara sa fourth floor. So immediately nagdala sang mga importante nga gamit kag panaog na. Tubtob subong wala pa makabalik si Rio sa ginestaran nga condo unit bungod sang halit nga dala sang linog. Sa pinakauli nga datos ng Department of Foreign Affairs, 4 ka mga Pilipino ang missing sa Myanmar bangod sa linog. Padayon naman ang verification sa Public Employment Service Office Iloilo kag Iloilo City kung may Ilonggo OFW nga apektado sang linog. Nag-coordinate kami, Sir Kim, with the Department of Migrant Workers kag nagapamangkot kami sa ila kung may mga update with regard kay ini ang ahensya nga nagahatag sa mga information regarding sa hitabo. But as of now, wala pa man siyang may napapanaog na DMW advisory. May 2 options na siya. Number 1, i-repatriate bala siya or anong kinahanglan niya nga bulig dira. Pag-abot diri, no, may kita ginahatag sa ila nga assistance. Yung ginapasulod na sila naton sa social welfare naton nga mga programs. Kung ang pareho sa linog ang magluntad sa Iloilo City, masarangan ayhan sa mga struktura sa syudad ang kabaskog sini. Suno sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, iningasahe isang hitabo ang napanghandaan na. Nagasunod kuno sa National Building Code ang mga struktura sa syudad, kag liquefaction resistant ang mga ini. Ang tanan nga high-rise buildings nga ginapatindog diri sa city, specifically ang diri sa may area sa Mandurriao, ang diri sa may city proper, have already prepared their structures to withstand sang isa ka higher than a magnitude 7 nga earthquake. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Separado nga insidente sang pagpangawat sa mga distrito sang Mandurriao kag Haro sa Iloilo City, nakuhaan sang video. Si Kim Salinas nakatuto. Makita sa sining nga video nga dawala sang pangduwa-duwa nga nagbalapit ang lalaki nga ini kag madasig nga ginkawat ang cellphone sa isa ka service crew sang lechonan sa manok sa barangay Bulilao, Mandurriao sang Marso 26. Suno kay Jean, nagapahimo siya sa likod sa porsyon sang lechonan sang nagpalapit ang lalaki. Nagpinsar siya nga customer lang ini rason nga wala makapangaman. Ang balya sa ako no. Pagbalikin ko, ang balya waita amo pa na ang balya sa ako, tiway ko idea nga galigin kuha na akong cellphone, ulihi ko na nakita.
Sunod sa kapulisan, ang person of interest ang residente sang Iloilo City proper kag maiban pa nga record sang pagpangawat sa syudad. Pwede mga cellphone, mga bagay nga gustuhan niya. Snatching, pamatanon ini kag isa ka lalaki. Samtang, nahuli ka man ang modos ang gabunan niya kawatan sa isa ka food stall sa Dalan E. Lopez sa Haro sa Marso 28 sang Kagahon. Makitan ang pasimple nga pagbukas rin sang balaligyan. Wala na nakita pa sa CCTV ang pagbukas ng kawatan sa stockroom sa diin. Nakatago ang mga gamit sang food stall. Nadula ang benta nga 3,000 pesos, cellphone kag kiluhan. Cutter, yagid ni sir. Ang kadeano namon ang amuna sa yung kagaw. Tapos nang ukay da sa nakita ya guro ang yabe, ginopen niya dire. Una naging kawatan ng food stall sa Oktubre 2024. Apang base sa investigasyon sang Iloilo City Police Station 9, lain nga mga persona ang nangawat diri sadto kag subong. Pasakaan sang kaso nga robbery ang suspect tungod na-identify ini sang kapulisan. Residente ko nini sang distrito sang Lapas. Actually sir, sa diri sa Station 9 wala pa siya diri record, pero na double check ko sa ibang stations may mga record ni siya. Tapos namugin niya yung trabaho. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupuntahan si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo gid nga salamat. 58 anyos nga babayi, patay, 7 kaupod sinilakip ang 4 ka mga pulis. Pilason sang mahulog ang ila salakyan sa Pilas. Sa bahay naman sang Don Salvador Benedicto. Yaring balita nga aton gintutuka. Ang kuntaning masadya nga weekend getaway padulong San Carlos City ang nanging bangungot para sa mga sakay sang sining SUV. Paglabo sa kurbada sa Barangay Pandanon sa Don Salvador Benedicto, nadulaan sang kontrol ang driver. Rason nga nahulog ang salakyan sa 50 metros nga kataason nga Pilas. Nagluntad ang aksidente Sabado sang hapon, Marso 29. Carb na sa nga portion dira descending kaga nagrikta siya dito sa may Pilas, so wala pa kita subong kung na mechanical error or driver error. Damo na nadra nga na disgrasya man ang history nato na damo na nadra na hulog ng mga vehicle. Napatay sa aksidente ang kabulig nga si JC De Los Santos, 58 anyos, sa Bago City, matapos nagtabog pagwas ang salakyan. Pilaso naman sang ma-rescue ang 7 ka persona nga ginalakipan sang 4 ka pulis, 1 ka civilian kag 2 ka kabataan. Nadestino sa administrative unit kag personnel sang SESPO sa Bacolod City Police Office ang 4 ka mga biktima. Pagklaro sa BCPO, wala sang duty ang mga biktima sang natabo ang aksidente. Ang ila to yung paglakat, personal to yan ilang trip. Ang vehicle na gingamit Manila, personal man to nila, mga office personnel na sila, and nagkalit lang man tani kay talagsa laman sila makalibre sa ilang obra, but then tungod sa siling aksidente, so natabo ato. Nagapaayo na sa ospital sa Bacolod City ang mga napilasan nga kapulisan kag iba nilang kaupdanan. Ginitingwaan pa sa news team na makuhaan sa pahayag ang pamilya sang mga biktima. Opol, Kiril Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mapuso anay, Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog, ginpabati-batian ni Mayor Jerry Trenya sa kick-off rally sang grupo sang alkalde. Yaring balita ang gintutukan ni Kim Salinas. Mapulo-pahuway ako kay kung mabalik ang protector kag ang financier, mabalik man ako. Ini ang patotsada ni Iloilo City Mayor Jerry Trenya sa kick-off rally sang ila grupo sang Biyernes, Marso 28. Wala man sinigin hingadlan ang iya ginapatuhuyan. Apang, madamo ang nagapati nga ang iya target, si Anay Mayor Jed Patrick Mabilog. Sa pahayag sang alkalde sa buong adlaw, iya ginatag nga wala sa naghambal nga klaro na si Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa mga isyu sini sa illegal nga droga. Dugang ni Trenyas, common knowledge kuno sa syudad nga protektor sang droga si Mabilog. Pag-abot ni Mr. Mabilog diri sa kusina, ang hambal ko, maayo to kay clear mo lawas mo sa Quadcom.
Wag kaya nagambal ka, cleared na siya. That was a very self-serving testimony that he made. And FAMAS awardee, kay kapila siya mag-ibi. Dugang sa alkalde, nagsabat ng inibangod una siya nga ginatake ni Mabilog. Ang pabati-bati ni Treñas ang ginsabat naman ni Mabilog sa iya social media page. Sunod sa iya, ang matuod-tuod nga liderato matako sa karakter kag hindi sa personal nga pag-atake. Sunod naman sa tagpamaba ni former Mayor Mabilog, sulit-sulit na lang ang ining akusasyon kag wala man sang basihan. Kung i-compare mo na sa hambal mismo sang PDEA Director General, which is the head sang Drug Enforcement Agency sa Pilipinas, ano ang mahimo sang common knowledge, quote-unquote nga ina? Ano ang mahimo sang mga certifications nga ginatag sang PDEA kag PNP nga wala si Mayor Jed nabot sa drugs? Si Treñas kag Mabilog ang hindi man kandidato sa palabuton nga midterm elections. Gani para sa pila ka Ilonggo, ang ila bangigay ang wala man sang kapuslanan. Anong problema sa kulilo? Amo natin ano nila Sabi yun? Hindi nga parte sa mga politika nga muna natural na duway pulos bla. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga kapuso, Muslim community sa Iloilo kag Bacolod City ginsaulog ang Idil Fitir sa simple nga pamaagi. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa live sa Barangay San Isidro, La Paz. Zen? Jert, matapos ng isa ka bulan nga pagpuasa, ginasaulog subong sang Muslim community ang pagtakop sang Ramadan. Nagtipon sa Pavia Public Plaza ang mga miyembro sang Masjid Al-Kabir kainasang aga. Iniagod sa ulugon ang Eid al-Fitr ukon ang Festival of the Breaking of the Fast nga tanda sang pagtakop sang Ramadan ukon pagpuasa. Pagkatapos sa malipot nga programa, may salo-salo nga ginpatigayon sa moske. Preparation sila ng amon lunch para sa mga lahat ng mga sa tanan nga mga brothers and sisters nga ari diri subong. Kag may ara kami mga competition sa reading Quran, kag mayroon kami mga games para naman sa mga kabataan at mga matatanda. Ang Ramadan ang isa sa 5 ka mga haligi sa pagtuo sa mga Islam. Sa pagtakop sani, ang mga Muslim ang mahimo makabisita sa ilang mga himata, maghatagay sang regalo kag magpatawaray. Sa San Isidro, La Paz, ang tag sa kapamilya nga Muslim ang nagahatag man sang importansya sa Eid al-Fitr. After noon, 1 month, ngayon Eid al-Fitr, tatapos na yon. So ngayon yung celebration dahil dun sa sakripisyo na ginawa namin. So, naghahanda kami. Sa Sisdani Masjid Abu Bakar Mosque naman, sa Barangay 30 Bacolod City, nagtililipon ang nagkalain-lain nga Muslim organizations sa probinsya sang Negros Occidental. Maluwas sa mga pagtulunan ni Allah, sentro man sang selebrasyon ang paghatag sang kasadyahan sa mga kabataan. Question and answer, meron silang mga premyo, ganon. At pagpapahiwatig ng kasiyahan ng tinatawag na mga Muslim community sa buong mundo. Magluwas sa pagsalusalo, may mga pinutos man nga ginpanghatag sa mga residente sa barangay. Inigidya nga mo niya pinakalipay na mga Muslim magkaon sa buong adlaw. Jert, sa buwas nga adlaw April 1, gindeklara sang Malacañang nga regular holiday kaangot sa selebrasyon sang Eid al-Fitr. Jert? Madamo gid nga salamat kapuso Zen Kilantang Sasa. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka residente nagapangita na sa paagi agon makalikaw sa epekto sang tuman nga init. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Mabatyagan ang tuman kainit sang tiyempo subong nga adlaw sa pila ka bahin sang Western Visayas sa diin naglabot sa 41 degrees Celsius ang maximum heat index. Diri sa barangay Nabitasan, Laganes, ang barangay tanod nga si Felix, may diskarte agud mapahagan-hagan ang epekto sang init. Temporaryo nga nagbutang ini sang duyan sa waiting shed agud makapahunay-hunay. Init Tribles mong init dan.
Samtang base sa executive order nga ginpagwa sang alkalde sang Iloilo City, ginpalipot ang klase agud hindi matam-an ng mga kabataan. Diri sa Bitoon Elementary School, alas 7 sa aga ang umpisa sang klase, tubtob alas 11 sa primary, kag tubtob 11:30 AM naman ang klase sang intermediate pupils. All subjects makovered man siya, instead nga 45 minutes per subject area, ginobra lang naman 30 minutes. So therefore, maski na ng half day lang amon klase, all subject areas gid siya makuha sa mga kabataan. Sa tion naman nga maglabot sa 42 degrees Celsius ang maximum heat index, mag-shift ang eskwelahan sa alternative delivery mode. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Sa Negros Occidental, expired nga chocolate kag chicheria, ginalantaw sang City Health Office nga posible rason sang pagka-food poison sang 22 ka estudyante sa Talisay. Nakatutok Aileen Pedreso. Wala gid nagdahom si Rumi nga siya ang mabasulan sa pagsakit sang tiyan kag pagsululuka sang 22 ka estudyante sang Bubog Elementary School sa Talisay City sa Miyerkules, March 26. Ang mga estudyante ang ginapahayag na food poison sa ginkaon nga chocolate kag chicheria. Suno kay Rumi, ginpangayo sini sa iya amo ang kinarton nga chocolate kag gindala pa uli. Nahibaluan sini nga expired na ini, rason nga gintago sini sa kabinet. Mga lang ko pasensya sila kung para lang tatanya sa amon niya. Natingala na lang ko ganyan pag-abot ko sa amon di lugar o galikramon ng mga tao ng mga bata na poison na. Pahayag sang asawa ni Ruming, ang expired nga tsokolate ang para kung tani ipakaon sa ulod sa ila ginoobrahan nga farm. Kaya ginapakaon na sa arba mo. Kaya gaobra ko to mo. Okay. Anong obra mo to? Nagapang luto ko sa mga ulod, bala iya bala kalarba kag ipakaon bala sa mga baboy. Ako nagano nga ginbaligya ayan, kibot pa ko di gani isa iya hinablo sa eskwelahan. Magluwas sa tsokolate. May isa pa kuno ka estudyante ang nagdalaman sa expired nga mga chicheria nga ginbaligya man sa eskwelahan. Nakakaon sila sang tsokolate pero they were all expired. Pero ang mga bata kalabanan niya nga nagkadto di sa aton more on chocolates gid siya. Ginkumpiskar na sa barangay officials ang nabilin nga mga tsokolate. Kaginhulat pa ang resulta sang laboratory test sang ginpadala nga sample sa DTI. Kinanglan tawon gid kung ano ang mga expiry, labi na kung mga kabataan ang magkaon. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Lalaki nga ginaligan masami nga nagapinalupok sa Pavia, Iloilo, arestado sa raid sang kapulisan. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Nagapungkon sa gwa sang puluyan si Glopel Surial, 38 anyos sang pag-abot sang kapulisan sa barangay Purok 1 Pavia, Iloilo. Gilaw nini nga ginserbehan sang search warrant. Sang ginosisa ang iya balay na recover isa ka 38 caliber revolver kag isa ka bala. Sunod sa Pavia Police, ang suspect ang utility worker sa isa ka eskwelahan kag anay barangay Tanod. Ingod ba ni guro nila nag-report diri nga amo ganina nga pinalupok siya. So gin-aksyonan naton kay kaprapit man ang election, so naton apply naton ka search warrant. Ginako naman sang suspect nga sang una nagapinalupok ini apang wala na subong. Ginpanginwala naman sini ang armas kag bala nga na-recover sang pulis. Gustuhan ko lang ganin sila ka-search ay balaan ko na wala kang pusilda mo. Pinakibot lang ganin ko nga may 38 dito. Sang ginpadulungan sa news team ang balay sang suspect, wala ini sang tao. Samtang ang barangay officials nagpaiway na nga magpa-interview. Nagapangatuba ang suspect sa kaso nga paglapas sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso, get ready nga makifiesta sa Kapisan Festival Subong 2025 sa probinsya sang Capiz. Pila sa mga balantayan among cultural parade hiwaton sa Sabado, April 5, 1:30 p.m. nga pagasundan sang cultural performances 5 p.m. 7 p.m. naman umpisahan ang Surambao Seafood Feast. 10:30 p.m. mga kapuso, kita na kita sa aton Grand Kapuso Fiesta sa Pueblo de Panay Techno Park kag magbanding kanday Lolong Pangil ng Maynila Cast. Paul Salas kaupod sanday Carlo Abellana, Luconde kag Hana Priscillas. Samtang sa Webes na Abril 3, hiwaton ang coronation sang ang hangaway kag linay sang Capiz kung sa diin mangin kabahin. Sanday Maxine Medina, Tom Rodriguez, kagaraman si Anjo Pertiera. Kita na kita sa Capiz Gymnasium 7 p.m.
Arestado ang isa ka senior citizen sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa barangay Taft North, Mandurriao, Iloilo City. Ginkilala ang subject kay alias Arturo, 63 anyos, isa ka barker kag residente sa barangay Kabanbanan, Oton, Iloilo. Nabakla ng subject sa isa ka plastic sa ginapatihan shabu gamit ang 1,500 pesos nga buy-bust money. Na-recover sa paginakop sa suspect ang 3 pagid ka plastic sachet sa suspected shabu nga may masobra 27,000 pesos nga market value. Dako pa street-level individual sa ginkasang drug buy-bust operation sa barangay Lanit Haro, Iloilo City. Ginkilala ang subject kay alias Roger. Nakuha nini sang 22 gramos sa suspected shabu nga nagabalor sa malapit 150,000 pesos. Igo sa tiil kaghawak ang naagom sa back rider nga si alias Manuel, 46 anyos, matapos ginlutang sang wala pa matumod nga driver sa tricycle. Nahibaluan nga may komprontasyon nga nagluntad sa tunga sang driver sa motorsiklo nga ginaangkasan sang biktima kag sang suspect sa bahin sang Handumanan, Mansilingan Access Road pasado alas 6 Huwebes ang gabi. Ginapasuni na gitgitana ang motorsiklo kag tricycle sa dalan. May pila na ka CCTV footages nga natipon ng kapulisan kaangot sa insidente. Mapusog inactivate na sa Philippine National Police ang Police Regional Office sa Negros Island Region nga nahamtang sa Bacolod City. Temporaryo nga maging officer in charge sang Pro-NIR si PRO6 Regional Director Brigadier General Jack Wangki. Nagtambong sa kaywatan si DILG Undersecretary for Peace and Order Nestor Sanares. Kag, iban pa nga high-ranking officials ng PNP. Magluwas sa pagpatuman sa kalinong kagkatauhay sa isa sang Negros ng Siquijor, tutukan man sa kapulisan ng seguridad sa nagahilapit ng eleksyon. Pabastogon man ang police visibility, kag ang pagbungkag sang armed groups sa isla. Ang tututukan natin lahat ng aspeto, especially ngayon na election period. Let's see to it that everybody will be voting peacefully, walang gulo, as much as possible, dismantling of private armed groups. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Masobra 136,000 pesos nga balor sang illegal nga droga ang unod sang ampaw nga nakitaan sa isa ka residente sa Haro Plaza kahapon sang hapon. Gilayon inigin turnover sa Police Station 9. 5 namang ka sachet isang suspected shabu marijuana ang sulod sang isa ka coin purse nga nakitaan sa barangay Tabukan, Mandurriao sang Domingo sang gabi. Gin turnover ini sang barangay Kagawad sa kapulisan. Ang mga na-recover nga suspected nga marijuana ang ginpadala na sa Regional Forensic Unit 6. Ang mga modus ang ginakabig sang kapulisan nga bago nga pamaagi sa illegal drug trade. Padayon ng investigasyon sang kapulisan, agod matumod ang mga nagbilin sang illegal nga droga. Ang term namon na is dead drop. Ang mostly ang mga pushers ga-communicate sila through cellphone or messenger. Magambal sila nga ibilin ko dire ang imong items. Ginapicturean na nila kag maglakat. Abiso sa publiko, ilabi na gid sa mga motorista, maghingagaw na pagpatughong subong adlaw bangod buwas. April 1, dako ang ginalauman niya pagsaka sa presyo sang gatong. Base sa datos sa mga oil company, ang presyo sang gasolina ang magasaka sang piso kag 40 sentimos kada litro. Piso kag 20 sentimos naman ang igasaka sa presyo sang kada litro sang diesel. Piso kag 20 sentimos kada litro ang igadugang sa presyo sang kerosene. Ang oil price adjustment ang igapatuman buwas sa aga. Mga kapuso, paggamit sa tobacco, vape kag makahulubog nga ilimnon sa mga pamatanon gindeklarar nga epidemya sa mga doctors kag health experts sa Pilipinas. Iloilo City Health Office nagatanyag sang bulig sa mga luyag magunta sa pagpanigarilyo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas.
Humalinsang bata pa, wala gid nakatilaw sang sigarilyo o kon vape ang 22 anyos nga estudyante nga si Toto sang barangay Dungon B, Haro, Iloilo City. Apang sa pagganyat sang iya barkada, masobra 2 ka bulan subong nga ini ang naga-vape. Makarelax ka mga sir. Doon namin matyago sir kung makasuyop ko vape. Si alias Toto, ang isa lang sa madamo nga mga pamatanon nga nagagamit sang sigarilyo o kon vape sa Pilipinas. Sang tinalikdan nga semana, gindeklarar sa Philippine Medical Association nga isa ka epidemya ang paggamit sang alcohol, tobacco, kag sigarilyo sa mga pamatanon nga nagaedad 15 tubtob 30 anyos. Ang ini nga problema ang nakitaan man sang Iloilo City Anti-Smoking Task Force. Sa masobra 6,500 ka mga nadakpan nga nagapanigarilyo kon pag-vape sang 2024, 2,993 diri ang mga pamatanon. Sa mga nagsigi na ng surge sang vape, kakakibot kami with students as young as 7, 5 years old, pamangkoton, they know kung ano ang vape. So, amo na nga alarming gid sa amon katama. Nagapatigayon man ang ICAS ang storytelling sa mga daycare center agud ipahibalo ang malain nga epekto sang pagpanigarilyo kag pag-vape. Ang pagpanigarilyo kag pag-vape ang posible makatuga sang cancer sa baga kag pagsaka sa risgo sang diabetes kag stroke. Alcoholic hepatitis kag cirrhosis naman ang pwede makuha sa masami pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Apisar sang risgo, madamo sa gihapon ang nagapanigarilyo. Ginalantaw alternatibo sang Iloilo City Health Office sa pagtapna ang pag-usar sang bubble gum o kon ehersisyo. Kabahin sa gila programa ang pagkato sa mga kabaragayan kag bulutuan para magpatigayon sa counseling kag nicotine patch sa mga luyag bag-untat sang pagpanigarilyo. There's never too late man sir kung mag-withdraw kita or mag-stop sa smoking kay dira mas iban ang mga masakit nga magadulot sa imo. Upod Jeromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Papuso naglabot naman sa 37 degrees Celsius ang pinakamataas nga heat index sa buong adlaw sa Iloilo City suno sa Pag-asa, Iloilo. Na record ini alas 2 kainas ang hapon. Lauman nga mas mangin mapaang ang tiyempo buwas kag sa masunod pa nga inadlaw. Apang may lapta-lapta nga pag-ulan nga posible magtupa sa pinakabahin sang rehiyon. Padayon nga nagalunta ng easterlies ukon ang mainit kag mapaang hangin sa nabiling nga bahin sang pungsod. Samtang nakagwa na sa Paracon Philippine Area of Responsibility ulihi nga LPA nga nasiplatan sang Pag-asa. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gyud nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaluan ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas sangkad nga pagserbisyo sa pungsod.